ang kanun, ang law po ng batas, ang batas ng Jordan ay kinuha po sa Quran wa Sunnah. Yan po ang kagandahan niya, no? Okay. Ang masdar po natin ay Quran wa Sunnah bilang mga Muslim. So, ano po yung source of law in the Philippines? Yan po ang assignment ninyo. Di ba po? Sinong hindi nakagawa ng assignment? What is the sources of law in the Philippines? And what is the sources of law in Jordan? Like that. Okay. Kunin natin yung fafilhala. Una, fafihalatil katal mathalan. Yan kayo na magbasa, no? Kasi wala na tayong oras basahin pa. Fafihalatil katal mathalan, mujarradu azmin shakhsin ala katali akhar la sya'na lil kanun bihi. Okay, dito po, sa batas kriminal, sa kanun al-jina'i, inshallah makikita mo rin yan. So dito po sa kanun al-jina'i, sa batas kriminal, ang intention o niya ay nagiging mahalaga batayan kapag ang kilos ay lumalabas na sa panlabas na mundo. Ang mere intention na pumatay ay walang pananagutan. Ngunit, kinig kayo, dito tayo yung sinabi nyo kanina. Ngunit kung ang intention ay naisa katuparan sa pamagitan ng panlabas na kilos, gaya ng aktwal na pagpatay, doon pumapasok ang liability. Tafadalo. Sister Wayna, yan po ba yung sabi mo kanina? Yes po, yun na nga po, Dok. Kapag na-execute niya na, kasi po, di ba, pag mere intention po, sa puso lang yun at isip. Kahit bumili ka ng baril, kung anong mga mararahas na mga items, tapos kahit pa mga bomba pa yan, pero diyan lang sa iyo at saka sa intention mo, wala ka talagang pananagutan, Dok. Pero pag lumabas na doon, halimbawa, yun na nga, sinasabi ko, Dok, pag nasabi mo sa isang tao, tapos nagkaroon yung sinabi ng brother, nagkaroon ng circumstance, pwede siyang gamitin laban sa'yo. Kaya, yung kanina po yung kabuuan sa paliwanag niyo po, Dok, alhamdulillah, na pag-intention talaga, kahit pa bumili ka ng iba't iba kutsilyo, baril, granada, mga kung ano-ano mga materials, pag hindi mo in-execute, wala kang yung sa intention lang, wala ka talagang pananagutan doon, Dok. Di po ba? Kasi nga, nagiging pananagutan mo lang siya kapag mayroong naagabyado o nasaktan ka na. Yun lang, Dok. Masya Allah. Jazakallah khairan. Opo. Barakallah fik, Sister Rowena. So, nagkakuan din yung Philippine criminal law and Jordan criminal law. Wala silang pagkakaiba. Titingnan natin kung may pagkakaiba, inshallah. Kung sino makabigay sa akin ng article, may plus 5 siya na alamat. Grade, no? Article ng criminal law about sa ating topic. Ano yon? Legal rule as a rule of conduct. Tafaddal, Sister Shirel. Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagutin ko lang yung sinabi ni Sis Royna. May pananagutan pa rin yun, sis, kung halimbawa, may baril ka, wala kang lisensya. Ay, oo nga, totoo rin yan, Position Sister Cheryl. Kasi naman din, bakit ka naman bibili ng baril kung wala ka lisensya? Hindi ka rin yung pagbibilihan unless na binili mo yan sa mga, bang tawag doon, black market or underground world. Kaso lang, sa panahon ngayon sa Philippines, di tayo makabili ng baril. Di tayo basta-basta pagbibilihan kung wala tayong lisensya, di ba? Or kaya business o kaya may mga, hasyenda ka na iniingatan, ganun. Tama naman yun sa'yo, Sister Cheryl. pero kung ang nag-possess noon ay kilala na, halimbawa, alam natin yung mga nakatag na talaga na terrorist or mga leftist, so alam na may pananagutan talaga siya. Kahit na hindi po nila yun i-execute at mayroon sila noon, kasi dahil tag na sila na ganun, meron talaga silang sa batas. Di ba, Dok? Barakallah fik. Opo, Sister Shirel. So, doon po naman sa may double ang pananagutan niya doon pag wala siyang lisensya. double kill, double bleed. Okay, walang problema. Barakallahu fikum. Okay, tuloy tayo, Sister Shirel. Barakallahu fikum. Okay.
Dito po sa Kanun al-Jinai, sa batas kriminal, sa criminal law po, international yan. No? Pati Pilipinas, Jordan, no? Sa batas kriminal po, ang intention o niya ay nagiging lumahalaga batayan kapag ang kilos ay lumabas na sa panlabas na mundo. Ang mere intention, no? Mere intention, an-niya al-mujarrada, an-niyatul mujarrada, mere intention na pumatay ay walang pananagutan. Ngunit po, kung ang intention na yan ay naisakatuparan sa pamagitan ng panlabas na kilos, gaya ng aktwal na pagpatay, doon pumapasok ang liability. Ano ang mga liabilities diyan? Ang batas ay tinitingnan kung may intention, niyatul qatl. Ganda po ng kanon. Allahu Akbar. Kang ganda ng Sharia. Bakit po? Nandyan sa kitab natin. Pamathalan, yu'akibul kanunul uqubatul urduniya ala jarimatil qatl qasdan bi ashgalil muakkatati amalan bil maddati 326 أو المعبدة عملا بالمادة 327 من نفس القانون حسب الأحوال إلى آخره. Dito po, kung ganon, yung mere intention niya na lumabas na, may tatlo po na tinitingnan. Ang batas ay tinitingnan dito sa batas ng Jordan, sa Kanun Uqubatul Urduni, may intention, niyatul qatl, no? Kung sadyang pinlano o hindi. Yan po ba ay pinlano niya mismo or hindi? So, yan po yung una. May aggravating factors gaya ng sabakal israru wa tarsid, premeditation or lying in wait, no? Premeditation at lying in wait. Yan ang pangatlo, yung may aggravating factors. Ay, pangalawa pala yan. Yung pangatlo, yung aksidente lamang, katalal khata, kung walang sinadyang layunin, gaya ng mga kaso ng traffic accident. For example, sa Islam po ya ikhwani wa akhawati, mayroon po tayong 5 na khilafu bainal fuqaha, no? 5 po na ano yung anwaul qatl, niyatul qatl, for example. Yan po ba isa sinadya mo? Yan po ba ay khata? O yan po ba ay hindi sinasadya? Allahu Akbar, ang ganda po ng criminal law sa Islam also. No? Mas maganda ang criminal law sa Islam kung mapag-aralan niyo. Inshallah sa third semester meron yan. So dito po, 3 lang. Sa kanon, sa law po, 3 lang tayo. Niyatul qatl, kung may intention po ba na yan po ba ay sinadya niya or hindi, binlano niya or hindi. Yung pangalawa, may aggravating factors, no? Gaya ng premeditation at lying in wait. So ano po yan? O aksidente lamang, katalal khata, kung walang sinadyang layunin, gaya sa mga kaso ng traffic accident. Ano po ang maibigay ninyo sa katalal khata? Aksidente lamang. Magbigay kayo ng example. Yala, tafaddalo. Sinong kumuha ng criminal law sa Islam? Sa fiqhul jinai o sa criminal law sa Philippine criminal law? Sinong kumuha sa inyo? Meron pa ba natalakay ninyo o nabasa ninyo or narinig niyo? Tafaddalo, sino nakakuha sa inyo o narinig ang criminal law kagaya ng pagpatay na hindi sinasadya or aksidente lamang? Sa Islam po, may parusa. Sa kanon ng Ordon, may parusa. Tafaddalo. Ano example niya? Banggaan sa kalsada. Hindi mo sinadya. Yung nagmamaneho ka, tapos nabangga mo ang isang tao na hindi mo sinadya, ano po ang parusa? Doon po yan sa criminal law natin na subject. Barakallahu fikum. Kukunin natin dito. Kasi introduction nito, so kailangan makuha din natin dito. Pero introduction lang dito, hindi po detailed. Barakallahu fikum, sister. Isa yon na example niya, Sister Liwaya. Barakallahu fikum. Application po natin sa Jordanian Penal Code. Ano application natin sa Jordanian Penal Code? Sa Article 326 yan sa kitab natin, murder with intent, qatl, nan po yun sa Arabic na sabi ng mga fuqaha,
المذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ang murder with intent, qatlul qasad, parusa ng temporary, hard labor. Ano yung temporary? Mu'abbada amalan bimadda. Kukunin natin mamaya. So, parusa ng temporary hard labor. Canon to, canon, hindi sa Sharia. So, sa article po na 327, murder with intent under aggravating circumstances, maaring life imprisonment po. Life imprisonment sa kanun sa batas ng Jordan. Sa article 328, murder with premeditation, yung sabakul israr, parusa ay death penalty. Delikado to. No? Death penalty po. Okay. Sa manslaughter po, sa qatlul khata, kung walang intention, gaya ng aksidente, banggaan, parusa ay mas magaan dito sa kanon ng Jordan. So, ang pinakamahirap po na parusa, yung murder with premeditation na parusa ng death penalty po. Pero wala pa ako narinig. Okay, dito po, sa fiqh po, ang legal at fiqh, legal po, na halimbawa natin sa mere intention, naisip ng tao na pumatay pero hindi niya ginawa. Walang pananagutan po doon. Sa intentional murder po, al-qatalu qasdan, yung sinasadya talaga, no? Tao ang nagbaril at pinatay ang kanyang kalaban. For example, kung may kalaban siya, papasok po sa article. Papasok siya. Anong article yan? Article 326 to 327 ng Penal Code of Jordan Law. So dito, premeditated murder, sabakul israr sa Arabic, planadong pagpatay po. Planadong pagpatay, gaya ng matagal na paghahanda at pagsubaybay sa biktima. Sa Article 28 po, death penalty ayon sa Article 328 po. No? Kasi delikado po yung pagpatay eh. Meron po nangyari dito, kamakailan lang, no? Next time na natin ikwento yan, inshallah. Sa qatlul khata po, driver na nakabangga, sabi ni Sister Iwaya, at nakapatay ng walang intention. Mas magaan, may parusa siya, pero mas magaan ang parusa dahil walang kasamang niya. Hindi niya sinasadya po. Ang batas ay hindi nakikialam sa damdamin lamang. Yan po yung kaidatus suluk o kaidatul kanuniya, kaidatus suluk. Legal rule as a legal of conduct. Ano yan? Law of conduct. Okay. Ang intention ay nagiging mahalaga sa pagtukoy kung ang krimen ay ano, no? Dahil po ang intention na yun napakahalaga po. Ang batas ay hindi nakikialam sa damdamin lamang. Ang pananagutan ay nag-uumpisa kapag may panlabas na kilos na, may action na. Ang intention ay naging mahalaga sa pagtukoy kung ang krimen ay intentional, qasdan, parusang mabigat yan. Premeditated, sabakal israr, pinakamatindi. Death penalty po yung kaso dito. Yung accidental lang, yung khata, mas magaan ang parusa. Sa fiqh po, al-ibratu bil fi'li la biniyatil mujarrada, sa legal maxim. Ano yung legal maxim? Yan po yung qawaidul fiqhiyah. Walang may-ari niyan. Sayo lang mga Muslim. Meron tayong legal maxim, no? Saan natin kinuha yung legal maxim na yan? Kinuha natin yung legal maxim na yan, yung qawaidul fiqhiyah, saan? Sa Quran wa Sunnah po. Allahu Akbar. Dito po, al-ibratu bil fi'li la biniyatil mujarrada. Ang prinsipyo dito ay, ang batayan ay nasa gawa, hindi sa panloob na balak. Ang batayan ay nasa gawa, hindi po sa panloob na balak, sabi ng legal maxim. Al-ibratu bil fi'li la biniyatil mujarrada. So,
acts are judged by their external manifestations, not by hidden thoughts. So, mayroon pang fiqh, no? Sa fiqhul maxim po, sa qawaidul fiqhiyah, aydan, al-umuru bimakasidiha. Ngunit sa criminal law po, ito ay nakatali sa aktual na kilos. Kung nagniyat ka po, kung may niyat ka, tapos sinabayan mo ng aktual na kilos, mayroon ka pong parusa. No? Anong parusa mo? Depende po sa batas kung saan siya na bansa. Barakallahu bikum. Tafaddalu. Khulasatul kalam. We have 10 minutes.